Today, let's go to the Word of God, and we entitled our morning devotion, What Makes a Christian Matured? Gusto mo ba nating mag-matured? Kasi nga po ay marami tayong naririnig na ang tagal-tagal mo ng Kristiyano hanggang ngayon immature ka pa rin. At marami tayong nakikita na hindi natin nagugustuhan sa buhay ng bawat isa. Pero I want you to know, mga kapatid, na ang kailangan lamang po natin ay unawain, intindihin, tanggapin, paniwalaan kung sino ka kay Kristo. At ang sabi mo sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17, one of my favorite verse is that, therefore, if anyone is in Christ, you are in Christ, I am in Christ, we are in Christ. And anyone is in Christ, he is a new creation. So ito po yung ating paniwalaan. You are a new creation. You are a new created being. The old things have passed away, and behold, all things have become new. So gusto ko pong bigyan po ng paliwanag yung pong salita po na new dito po sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17. You are a new creation. Wala kang ginawa na mabuting bagay, wala kang ginawa na mga sakripisyo para ikaw ay maging bago. Ang tanging kaparaanan upang maging new creature ang isang tao ay dapat siya po ay na kay Kristo. And being in Christ is to believe Him and receive Him as Lord and Savior. Believe in His finished work. Believe that He died for you. And He paid all the debts of your sin. Lahat po ng mga kasalanan natin, parusa ng kasalanan, sumpa ng kasalanan, ay binayaran na ng Panginoong Jesucristo. Kaya siya po ang naparusahan at naisumpa doon po sa krus ng Kalbaryo. At dahil po dito, sa iyong pong paniniwala, oh, glory to God, you are a new creation. Kaya, just declare and believe and establish it into your heart, you are a new creation. I am a new creation. Hallelujah. At ang salita pong new ay meron pong dalawa pong ibig sabihin sa Griego, no? The word new, neos, at ang pangalawa po ay kainos. Ang ibig sabihin po ng neos, N-E-O-S, ay something of the same kind, but new in relation of time. Like for example, ay lagi ko pong ine-example po dyan ay halimbawa, meron akong lumang cellphone na 3310. At dahil ito'y lumang-luma na, ito po ay hindi na makita yung mga text at maging yung mga keypad niya ay nabura na. Ano? So, lumang-luma na. Bumili ako ngayon ng bago. So, new. Ayun po yung something of the same kind but new in relation of time. So, yung pong new na yun na binili ko ay parehas din na 3310. So, luma yung 3310 ko. Ako ngayon ay bumili ng bago. So, the same in feature. Okay? Pero bago siya. So, yun po yung neos. The same kind. The same feature. Walang pinagbago, nagkaroon lang siya ng bagong-bago ngayon, pero the same siya. Hindi po yan ang ginawa sa atin ng Diyos. We are not made neos, but we are made kainos. Nang ibig sabihin ng kainos is, in contrast, meron akong lumang 3310, ngayon po ay bumili ako ng bago, iPhone 17 Pro. Wow! So, ibig sabihin po, the same na cellphone, kaya lang, ibang-iba na siya. Different in feature, malayong-malayo na. Pwede ka nang mag-email, pwede mo nang lahat gawin dito po sa bago. No? Sa luma, text lang, call, no? At saka game. Yan ang pwede siguro. Pero dito po sa bago ay marami ka nang magagawa halos lahat. Pwede ka nang gumawa ng video, mag-edit, pwede ka nang gumawa ng cinema mo. Okay? Pwede ka nang mag-email, pwede ka nang mag-transaction, banking transaction, everything dito sa bago. So, yun po yung kainos.
So, something new in every sense of the word. A completely different, unique thing. Yan po ang ibig sabihin po yung kainos. So, yun po tayo. Tayo po ay ginawang bago, something far different from the old one. The old has gone. So, ibig sabihin, yung dati nating kalagayan na makasalanan sa mata ng Diyos, marumi sa mata ng Diyos, kalaban ng Diyos, alienated from God, separated from Christ, no? There's no hope and there's no God. That is our situation before. But now that we are in Christ, we are a new creation. Bagong nilalang. At yung paging bagong nalilang ay far different from the old one. Eto ka ngayon, you are empowered, you are made righteous, you are holy, you are now a new created being. Hallelujah. You have the sensing in the spirit. Nakikita mo na yung mga bagay in the spiritual na hindi mo dati nakikita. Naunawaan mo na ang tunay na buhay. Ang buhay ay hindi lamang panlupa. Ang tunay na buhay ay nasa kamay ng Diyos. So, ibang-iba na yung iyong pag-iisip. Ibang-iba na yung iyong pananaw pagdating sa buhay now that you are in Christ Jesus. At ikaw ay pinagpala na. Sabi po ng Ephesians chapter 1 verse 3, all spiritual blessing has been given unto you. You are blessed with the blessings of heaven right now. Everything is already deposited in the inside of you, my friend. I love it. Hallelujah. Alam niyo po ang relihiyon na kinamulatan po natin, ano? They're trying to be made right with God. Kaya nga po, ang religion ay hindi naman nagtuturo ng kasamaan yan. Kaya nga malilito po tayo kung hindi po natin unawain ang pagiging Kristiyano natin. To be a Christian means it's not about your doings. It's not about your action. It's not about do. And that's not Christianity. Christianity is all about believing and receiving what the Lord has done for you. You have to believe that you are now in Christ and you are a new creation. And because you are a new creation, you have the very nature of God. You have the life of God right now. Now, you have to transform your mind. You have to change your mind. You need to have a repentance. Change the status of your mind from looking on the, dito po sa paligid natin. Now, we have to look onto the Spirit. At dito natin ipamuhay, hindi yung bagay na nakikita natin sa labas, hindi yung opinion ng tao, kundi yung pamumuhay natin, yung opinion ng Diyos kung sino tayo ngayon. Okay? So, ang religion, nagtuturo ng mabuti, trying to do good, maski nga sa school, nagtuturo ng good manners and right conduct, sa mga high school, nagtuturo ng edukasyon sa pagpapakatao. Pagdating naman sa kolehiyo, nagtuturo po ng personality development. Pero pagka-graduate po, yun. Marami corrupt pa rin. Marami po ay greedy pa rin. Wala pa rin pagbabago kasi you cannot change a person by in the outside. Sabi nga ng Panginoong Jesucristo diyan ay ang katulad ninyo ay nicho na pinaputi sa labas. Maaring nilagyan pa ng tiles sa labas, pero sa loob ay puno po ng kalansay. So, what we need is a transformation in the inside. At yan po ang nangyari sa atin, sa ating pakikipag-isa sa Panginoong Jesucristo. So, ano ngayon ang magbibigay o what makes a Christian mature then? You know what? Listen to this. Understanding righteousness makes a matured Christian matured. If you want to be a matured, you need to understand what is righteousness. Sabi po sa Hebrew chapter 5 verse 13, everyone who partakes only of milk is unskilled in the word of righteousness. So yung po mga kumakain lamang po ng gatas, unskilled, hindi raw po nila alam ang katwiran. For he is a babe, not mature, not able to talk yet. So, unless you understand righteousness, you are a babe. You are immature. You are not able to talk yet.
Hanggat ang ipinaglalaban mo na righteousness ay yung pong righteousness in action na siyang magtatanggap sa iyo sa Diyos. That's not the righteousness that is accepted and pleasing in the sight of God. Although doing righteousness is good, the practical righteousness is very good. I'm not against that. No? Every Christian should know how to do practical righteousness. Kaya lang, ang aking pong ipinapaabot dito ay yung pong righteousness na sinasabi po ng Bible na siyang pagtanggap sa atin ng Diyos ay yung pong katwiran na tinanggap mo sa Diyos, yung katwiran sa kaparaanan ng Diyos, yung katwiran na kay Kristo na tinanggap mo. At dahil tinanggap mo yung katwiran na yan, pinaniwalaan mo, you are a new created being, you are now righteous, na wala ka pang ginagawa, tinanggap mo pa lang si Kristo, yung katwiran ni Kristo, matuwid ka na. At dahil dyan, yung isipan mo'y paniwalaan na ikay matuwid. Ang magiging outcome yan ay gumawa ng katwiran. Pero bago ka gumawa ng katwiran, matuwid ka na. You're not trying to be righteous, you are already righteous. You understand me? Christian maturity, my friend, is the fruit of understanding the truth of righteousness. Ulitin ko, Christian maturity is the fruit of understanding the truth of righteousness. Unless you understand righteousness, you can never be matured. And the ignorance of righteousness, it makes a baby Christian. Hanggat hindi mo naintindihan ang katwiran, you are a baby Christian. Kaya nga marami dyan, bine-baby kasi they don't know who they are. Friend, there's a lot of blessing. There's a lot of benefits of being a righteous one in the sight of God. Kaya nga po, kinakailangan mag-sink in. You need to establish it into your heart that you are righteous. Because without establishing it into your heart, oh, I tell you, matampuhin ka palagi. At lagi kang nakatingin sa mali ng iba. Lagi kang nakatingin sa mga pagkukulang ng iba. Lagi kang nakatingin sa iyong emosyon, damdamin if you don't know who you are, my friend. Understanding God's righteousness means understanding the gospel of Christ. Kasi the gospel of Christ is all about righteousness. Alam po ninyo doon po sa verse 17 ng Romans chapter 1. No? In it, sabi ko noon yung in it doon is in the gospel na sinasabi po ni Pablo na I am not ashamed of the gospel. In the gospel, the righteousness of God is revealed from faith to faith. So, ang ebanghelyo po ay pinapahayag niya ang katwiran ng Diyos. So, when we say preach the gospel, you have to preach and speak to people kung paano ginawa ng Diyos na matuwid ang taong makasalanan. Kung paanong tatanggapin ng Diyos ang taong makasalanan. Kung paanong lilinisin ng Diyos ang taong makasalanan. It is God's way. It's not our own way. Again, religion will always teach you to do your way, to do your own way. Kaya nga po, ang religion, ang tagapagligtas sa religion ay yung sarili mo. Ikaw mismo, ikaw ang gumawa eh. Ikaw ang gumawa ng mabuti, ikaw yan. Pero dito po sa Christianity, ang tagapagligtas mo ay si Kristo, ang Panginoong Jesucristo. Just a matter of receiving and believing Him. Kaya lang, paano mo nga matatanggap at mapapaniwalaan kung hindi mo narinig ang tama? So, kailangan natin ngayon marinig kung ano ang tama na itinuturo po ng mabuting balita, the gospel. So, again, I encourage you to read and meditate Romans chapter 1, verse 16 and 17. I am not ashamed of the gospel. Because in the gospel, it is the power of God. Pakisulat nga po ninyo dyan, mga kapatid. The gospel is the power of God. So if you want to experience the power of God, my friend, you have to know, understand, hear the gospel. For the gospel is the power of God unto salvation. Kaya nga yung salvation doon, kasama po doon yung healing, kasama po doon yung prosperity, kasama po doon yung deliverance, kasama po doon yung eternal life, kasama po doon yung shalom life, nothing missing, nothing lacking, nothing broken life. Nandoon lahat po sa salvation. So the gospel is the power of God unto salvation. So, doon sa salvation, nandoon yung healing. So if you want to receive your healing, mga kapatid,
from the Lord, you must understand the gospel. And this gospel, according to verse 17, for in it, in the gospel, the righteousness of God revealed. Bakit mo matatanggap ang kagalingan? Bakit mo matatanggap ang prosperidad? Bakit matatanggap mo ang kaligtasan? Bakit matatanggap mo ang kapayapaan ng buhay? Bakit matatanggap mo ang buhay na walang hanggan? Dito po sa pakikinig ng gospel. Because when you believe the gospel, the Lord will give the righteousness unto you. No? Matatanggap mo. Ang pagtanggap sa ebanghelyo ay pagtanggap sa katwirang kaparaanan ng Diyos. At ang pagtanggap ng katwiran ng Diyos, sa katwiran dumadaloy ang kagalingan. Actually, it's not just healing that is dwelling in righteousness, but health. Magkaiba po yung healing sa health. Yung healing, ginagamot yung may sakit. Yung health naman, mga kapatid, wala ka nang gagamutin kasi you are in health. Kaya ang lagi po nating dapat na hihingin sa Diyos, Lord, thank you. I have the divine health. I have the life of God. I have the health of God in me right now. Hindi na po yung healing. Kasi healing, meaning, you need healing because you are in sick. No? May sakit. And now I declare unto you, kaya minsan pagka sinasabi ko, I declare unto you good health in the name of Jesus. Divine health unto you in the name of Jesus Christ. Kapag sinasabi ko yun, ibig sabihin, yung pong health ni Lord, yung divine health, wala pong sakit at karamdaman sa health. No? Pero yung healing, ibig sabihin, pagagalingin, aalisin pa rin yung sakit mo. Now, you are health in good health. Glory to God. Now, let's go in righteousness. The gospel reveals righteousness. When you receive the gospel, you receive the righteousness of God. And when you receive the righteousness of God, in this righteousness, ang sabi po ng Romans chapter 5 verse 17, righteousness or life reign in righteousness. Ang buhay ay naghahari doon sa katwiran. Ibig sabihin ganito, ano po yung life? Health is life. Prosperity is life. Goodness is life. Shalom life is life. Promotion is life. Wisdom is life. So lahat po ng mga life na to, nagre-reign. Ibig sabihin po ay nabubuhay siya sa katwiran. So parang ganito, sinasabi nila, may mga bakterya na nabubuhay kapag malamig at namamatay kapag mainit. Okay? So, ganun din naman. Ang kagalingan, ang kasaganaan, ang kagalakan, ang kapayapaan, ang wisdom coming from the Lord. Amen. Every good things, nabubuhay po siya sa katwiran. So sa katwiran po siya dumadaloy. Sa katwiran po siya nabubuhay. Sa katwiran po siya nananahan. Hallelujah. I pray that you understand what I'm talking here. Glory to God. Kaya, dahil nabubuhay po, yung pong kapayapaan, kagalakan, doon sa katwiran, yan po yung tinanggap mo nung tinanggap mo ang mabuting balita. At yung mabuting balita na yan na tinanggap mo na katwiran ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. I love what I'm hearing. Glory to God. Ganon din naman in contrast, no? Death, reign, sin, or death reign in sin. Yung pong kamatayan, nabubuhay siya sa kasalanan. Kaya makikita po ninyo, sa kasalanan naman, sa kabaliktaran, kahirapan, kagulumihanan, depression, anxiety, fear, lahat po yan ay mga espiritu na nabubuhay po siya sa kasalanan. Kaya nga po, kapag ikaw ay nasa kasalanan, o gumagawa ng kasalanan, nabubuhay po yan, yung kagulumihanan, confusion, sickness, poverty, depression, oppression, lahat ng mga kademonyohan nabubuhay sa kasalanan. Kaya ayaw ng Diyos na tayo po ay nandoon sa kasalanan upang nang sa ganun, hindi mabuhay po yung mga takot na yan, yung mga lahat ng mga ayaw natin na mangyari sa buhay po natin. And now, glory to God. Let's go back here. Righteousness is reigning on you right now because the gospel reveals righteousness that comes from God. So the gospel of Christ reveal
that righteousness that we obtained sa pamamagitan po ng pananampalataya. We obtained this righteousness, the gift of righteousness, from faith to faith. Eto, kinakailangan po maintindihan po natin ito mga kapatid. Ang pananampalataya o ang katwiran ay dumating sa atin sa pamamagitan ng pananampalataya. Ang pananampalataya ay dumating nung nakapakinig ka ng mensahe tungkol doon sa Ebanghelyo. So, kailangan maintindihan natin na bago dumating ang pananampalataya, dapat meron ka munang narinig na tamang mensahe. At ang mensaheng iyan ay yung gospel na siyang kapangyarihan ng Diyos. At yung mensaheng gospel na yan ay walang ibang tinutukoy kundi ang Panginoong Hesukristo, ang kanyang tinapos na gawa doon po sa krus ng Kalbaryo. At kapag ka narinig mo ito at tinanggap mo, no, you believe, faith will come upon you. Ang sabi ng Romans 10:17, faith comes by hearing and hearing. It is a continuous hearing. So, ibig sabihin, pag tinanggap mo ngayon sa pamamagitan ng pananampalataya, nagdudwell sa iyo ang buhay, nagdudwell sa iyo ang katwiran, nagdudwell sa iyo ang kapatawaran, nagdudwell sa iyo ang buhay ng Diyos, nagdudwell sa iyo ang kapuspusan ng Diyos. So saan po? Ito yung pananampalataya, nasa sa iyo, diyan po nagdudwell ang katwiran. Kaya nga faith to faith. Nagsimula ka sa pananampalataya, magtatapos ka sa pananampalataya. As long as you have faith on the finished work of Jesus Christ, all the fullness of God, you have the security, you are sealed, you have the Holy Spirit, it resides in you because faith ang siya pong tumanggap ng lahat ng yon. Ang pananampalataya. At yung pananampalataya, dumating sa magitan ng pakikinig mo ng salita ng Diyos. Kaya napakahalaga mga kapatid, you have to stay strong in faith. Being strong in faith, you have the strength to manifest every good things that is deposited in the inside of you na nandoon sa Ebanghelyo, nandoon sa gospel. Every good things from God is in the gospel. The darling of heaven is in the gospel. Heaven is in the gospel. Wealth is in the gospel. Prosperity is in the gospel. Wisdom is in the gospel. Everything that you need is in the gospel. Or in other words, is in Jesus Christ because the gospel is Jesus Christ. At yung pong gospel na yan, na tinanggap mo sa pamamagitan ng pananampalataya, it's in there. Kaya nandoon sa iyo ngayon kapatid, ang lahat ng bagay na kailangan mo dito sa lupa, nothing more, nothing less. Hallelujah, glory to God. I pray that you understand what I'm talking here. At yung pong gospel na yan, He made you righteous kasi nga, hindi ka po pwedeng tumanggap ng mga bagay ng Diyos kung hindi ka matuwid. Hindi ka pwedeng panahanan ng Espiritu Santo kung hindi ka matuwid. Hindi ka pwedeng panahanan ng biyayang mula sa Diyos, karunungan ng Diyos kung hindi ka matuwid. Hindi ka pwedeng panahanan po ng kapangyarihan ng Diyos kung hindi ka matuwid. Kaya nga po, ang gospel ay pinapahayag niya, ikaw ay matuwid. At dahil ikaw ay matuwid ngayon, you have all the fullness of God dwelling in the inside of you. Yun po yung sinasabi po ng Ephesians chapter 3 verse 20 that there's power living in the inside of you, and now that power in the inside of you, whatever you ask or think, more than you can imagine, more than you can ever ask or think, God is able to do it. God is able to perform it. God is able to manifest it. Why? Because of the power living in the inside of us. It's in the inside of you. At lahat ng ito ay nangyari dahil ikaw ay ginawang matuwid ng Diyos. Kapatid, paniwalaan mo, you have to establish unto yourself, you are righteous. And understanding righteousness makes a Christian matured. So you are now matured, my friend, if you understand this. Without understanding righteousness, it makes a Christian baby, immature, and, tossed and fro by the winds. Kapag marinig ngayon ng turong iba, ayan, condemnation. Alam niyo, kapag hindi mo maintindihan ang katwiran ng Diyos, lagi kang nakokondena, ups and down ka, you are living by your emotion, you are living by your action, and you might live on the opinion of men. Kaya kapag driven ka sa opinion ng tao, I tell you,
paiba-iba ang damdamin mo, paiba-iba ang paniniwala mo. So now, declare unto yourself, you are righteous. And we have to keep on understanding this righteousness. Magkakaroon po tayo ng series about this righteousness at napakarami po nating dapat maunawaan tungkol dito sa righteousness na ito upang nang sa ganon tayo po'y maging matured. Hallelujah. So nasa bungad pa lamang tayo, hindi pa po natin na hahalukay po ng gusto ito. Basta ang mahalaga, naunawaan natin na ang dala ng mensahe ng Ebanghelyo ay katwiran. Romans 1:17. At ito'y natanggap natin faith to faith. Glory to God. Father, thank you so much for giving us understanding about this strong word and the matured word of righteousness, Lord God, that we are made righteous. Salamat din sa lahat po ng mga nakapakinig ngayon na patuloy po naming ipalaganap sa buong mundo sa aming pong mga kapanalig sa pananampalataya ang mensahe ng katwiran, Panginoon. At maging po sa aming pong mga kapatid sa laman, makamag-anak at mahal sa buhay. I declare, Father God, because we are now righteous, we are a channel of blessing and attracted of promotion, increase sa aming buhay. Thank you, Lord, for providing all our needs. Thank you, Father God, for the provision and the health deposited unto us. I speak this, Lord God, even good health, Lord. No? Wealth and health be upon you. In the name of Jesus Christ, receive it. Amen and amen. Glory to God. Hallelujah. So, pakisulat nga po ninyo muli dyan. I am a new creation. I am righteous. I have all the blessings of God. I am a new creation. I am righteous. I have all the blessings of God. There's power of God living in the inside of you now to manifest all of the blessing that is already deposited in the inside of you. Amen and amen.